Magandang araw ng linggo sa ating lahat. Araw ng Panginoon ngayon. At sana'y nasa grasya tayo ng kanyang pagmamahal. At tayong mag-aalmusal. Ito, avocado at saka isang peska. Anong bago sa inyo? Uy, disgrasya na naman. Tumalsik yung buto ng avocado habang tinatanggal ko. Sana ngayon ay nasa mabuting kalagayan kayo. Araw ng pahinga. Habang ako ay nasa trabaho pa, may kalahating araw akong trabaho ngayon. Kaya tiis-tiis. Ang kalahating araw naman ay bibigay natin sa pamilya mamayang hapon. Pero bago ako dumiretso ng bahay, siguro ako ay dadaan muna ng simbahan. Kung hindi man ako maka-attend ng mass, ay bibisita man lang. Medyo mainit ng pakiramdam ko. Palagay ko hindi na magkasya yung sungay ko sa pinto ng simbahan. Hindi na ako nakaka-attend ng mass. Gayon. Kaya need ko talaga ang pumasok ng simbahan. Sarap ng avocado. Ever since ay paborito ang prutas na ito. At saka kasama ng papaya. Lahat naman ng prutas gusto ko. Basta prutas, gulay, walang problema. Yun nga, balik tayo sa araw ng linggo at isa yan sa mga bagay na hindi ko nakakalimutan, yung obligasyon ko sana. But then, ang ginagawa ko na lamang, I just offer to him sa yung trabaho ko araw-araw. Lalo na yung araw na linggo ay ino-offer ko para sa kanya. Alam ko namang maintindihan niya ako. Hindi naman masama ang intention ko na magtrabaho sa araw na linggo. Though, isa sa mga ginaganda sa pagtatrabaho sa araw na linggo ay doble ang bayad. Tayong mga katulong, doon lang tayo lalong lumalaki ang ini-income, na dadagdagan income natin sa pagtatrabaho ng extra labor sa araw ng holidays, araw ng off natin. In fact, nung unang panahon, naghahanap talaga ako ng mga trabaho pagkatapos ng regular work sa araw ng Huwebes o linggo. Dahil kailangan talagang magkaroon ng extra income. Kung yung regular na sweldo mo lang aasahan mo dito, dahil sa laki ng tax, sa laki ng gastos, tulad namin ni Mrs. Narito yung mga bata, umuupa ng bahay,
wala naman kaming kasamang ibang makakatulong sa pag-uupa ng bahay. Kaya shoulder namin lahat yun. Bills ng kuryente, tubig, lahat-lahat na. Plus may sarili pang sasakyan dahil dito naman hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng sasakyan dahil necessity yun. Necessity lalo na kasama mong pamilya mo. Kaya gayon na nangyayari. Anyway, okay din lang, nakaka-survive. At tama-tama lang ibig sabihin. Kaya yung iba, kung minsan sinasabi nila ay maganda yan, nasa abroad, marami ng pera yan. Hoy! Kung marami kaming pera, wala na kami dito. Sa Pilipinas na kami. Ano rin na, dahil sabi na natin, masarap ang mamuhay sa Pilipinas. Simpleng buhay lang, simpleng pwede na para sa akin. But then, ang iisipin kasi ay Pilipinas ay ang kakatakutan mo pag ikaw ay nagkasakit. Yung kunting inipon mo sa abroad, pag nagkasakit ka sa Pilipinas ay kulang pa. Yun ang pinakamasakit na realidad sa buhay ng isang OFW. Papakamatay ka sa pagpapahirap dito, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa mga gulang mo, malayo ka sa mga kapatid mo. Pagkatapos may kunting ang ipon, isang araw nagkasakit ka, tapos. Kaya naintindihan ko kung bakit maraming mga nag-abroad na nag-decide na lang na tumigil sa pagtira sa Pilipinas at ano na lang, na dito na lang dahil yun nga, ang ano ay yung security para sa pagtanda ay mayroon. Habang kung nariyan tayo tulad namin, anong mangyayari sa amin kung halimbawa kami titigil ng Pilipinas? Pwede. Pwede. Pero sasabihin natin na magsusumikap ka pa rin at hanggang sa pagtanda mo ay kayod at kayod ka pa rin. Dahil katulad ko, hindi naman ako professional, hindi man ako anong magiging trabaho sa Pilipinas. Magbi-business. What is business? That is good lang sa simula, but then hindi mo alam kung ano. Dahil hindi ko naman field yung gayon. And then pwede rin mag-try din. Kaso lang yun nga, hindi mo maasahan. Hindi katulad dito na okay lang ang buhay. Hindi ka may natitirang kunti sa sahod mo, kunting savings, at pagkatapos ay gastos. Enjoy lang sa buhay. Talagang buhay. Gayon, huwag niyong asahan na sabihin na abroad ay kumakamal ng pera. Gayon. Ano pa? Dito kasi, yun nga, number one dito ay yung sa security mo nga pagdating sa healthcare. Yun ang pinaka-importanting dapat isipin ng isang katulad ko.
maraming, hindi man sa pag-ano, marami tayong kakilala nagsabi na for good, for good. Okay, for good. Pero bandang huli, mm, yung iba bumalik din dito. May mga maswerte. Marami rin tayong kakilalang umuwi. Maswerte. At munlad. Thanks God at happy ako para sa kanila. Ayun. Mayroon ding mga nag-abroad galing dito na nakaipon at nakapagpundar ng gusto. Ako masasabi ko, na pag-a-abroad na yun sa paghawak lang ng pera. Kung ako humahawak ng kinikita namin, wala na, ubos na. Pagtanggap ng sweldo, kinaumagahan, ubos na. Buti na lang at nariyan ng big boss ko, misis ko, siya ang marunong humawak ng pera. In fact, hindi ko alaman kung may pera kami o wala. Ang alaman ko lang ay nagtatrabaho ako. All the rest, wala na. Hindi na ako nakikialam doon. Si misis nang bahala sa pera. Yun lang. Nahingi lang ako ng allowance. Nahingi lang ako ng allowance kay misis. 20 euro. Weekly. Pambili ng kung ano-ano. Pangkapi sa labas ng trabaho pag nakakalabas. Pambili sigarilyo. Very good. Solve na ang almusal. Sa ngayon, ganito lang ang ano natin. Kwentuhan, updates. Dahil wala pa talaga, hindi pa talaga ako makakalibero ng gusto. Tulad ngayon, half day lang ang off ko. So, hatiin ko lang yung oras ko sa pamilya at saka yun nga, kailangan kong pumunta ng simbahan mamaya dahil talagang umuusok na. Siguro pag pasok ko sa simbahan, kung makapasok ba ako dahil mahaba na sungay ko. Pagpasok ko siguro baka uusok na. How I miss ang hindi naman ang spirituality kasi ng tao wala sa sabihin na ikaw ay pumapasok every Sunday or every day o nakikinig ka ng misa. Ang spirituality ng tao ay dito sa puso niya. Personal attachment between God and you yourself. Yun lang ang alaman ko, ang tunay. Question of religion or sect, I don't care. Wala akong doon. Kung naniniwala ka sa kung saan ka naniniwala, go for it. As long as you're doing good things. Kasi ang para sa akin, ang religion o ang kaligtasan natin o ano man ay nasa doings natin, kung ano natin, paano natin ina-apply yung sarili natin sa buhay natin ito. I'm not denying I am a sinner.
kasalanan. In fact, tuwing prayer na pray for us sinners, ako ang on top. Oh my gosh. Ano lang, araw na ito ay kunting reflection lang may bibigay ko sa inyo, ano, dahil ang buhay kasi madali lang na maiksi. So enjoy natin doing good things. kung kung may nagawa tayong mali, let's ask sorry. Yun lang. Alaman ko ang nasa taas ay marunong umunawa at marunong magpatawad. Gayon lang. Pagdasal nyo yung kaluluwa kung makasalanan. Yun nga. Alaman ko yun. Okay lang. Walang, hindi man na religion no matter what. Kung saan ka naniniwala, go for it. Basta do good things. Charity, kung kaya mo mag-charity. Pero mas magaling kung mas naiintindihan mo ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Hindi man yun eh. Interpretation ng mga nakasulat. Yun lang ang importante. Kung paano mo ini-interpret yun. Tayo kasi dadaan lang tayo dito. So, at hiram lang natin ang buhay na to. Yun lang, hindi man siya lang nakakaalam kung hanggang kailan tayo at kung saan. Binigyan niya tayo ng total liberty kung para sundin ang ating gusto. Though mayroon siyang linyang ibinigay at may rules. Ibig sabihin nariyan ang simbahan, nariyan ang paniniwala natin para sundin yun at hindi tayo maliligaw. But then pagkatapos nun, sabi ng Panginoon, sabi ng nasa taas, bahala ka na, ikaw ang sumunod yan, ikaw ang gumawa ng sarili mo. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo pagdating ng dulo dahil ikaw ang gumawa ng iyong landas. Ngayon, na-guide ka na, binigyan ka ng mga materialis para sundin. Bahala ka. Sabi nga, sa reliyon kasi maraming ideas and interpretations, so mahirap yun. Only kung ikaw ay may background, may theological studies, so medyo maiintindihan mo at gayon. Pero ang kasabihan nga, you don't know. Kung hindi mo alaman, wala kang kasalanan. Kaya mas magaling pa ang ignorante. At ligtas tayo mga ignorante. Kasi pag alaman mo, doble ang kasalanan mo. Di ba, paring puli? Wala kang alam, wala kang kasalanan. Marami kang alam, marami kang kasalanan. Shoutout nga pala sa mga kaibigan kong mga kasamahan ko dati sa kulungan. Sa seminaryo, mga kaibigan kong pare.
Dadaan lang natin ang reflection na buhay na ito sa patawa, pero sana may mapupulot kayo kahit pa paano, no? Hindi man tayo ah, hindi man tayo santo para ano. Ang atin ano lang, enjoy ang buhay at kunting ano tawag doon, kunting pagbalik sa moral values natin minsan-minsan. Yun lang kasi yun lang naman ang pinaka-guide ng tao, yung moral. Alaman mong mali, huwag mong gawin. Alaman mong kasalanan, iwasan mo. Good things, do good things, do good things. Yun lang. Hindi man natin, mahirap kasi yung magpakasanto tayo na hindi man natin kaya yun. Every time, every moment, yung maaaring nangyayari ngayon you are thinking good things, you are doing good things, but then in one step ahead, ayun na nakasalanan. Ganun na. Ano lang, kaya araw ng linggo, isipin natin, hingi tayo ng tawad, hingi tayo ng sorry sa may likha. Ano pa, ayun lang. Enjoy natin. Nariyan tayo, buhay Kristiyano ay ayan, wag nating masyadong iisipin na dahil pag inisip natin lahat ng nababasa natin tungkol sa Holy Scriptures, ay lalo lang tayong naliligaw, dahil iniiwasan natin na magkamali, but din hindi natin napapansin na mali na pala yung ating ginagawa. Yun lang. So, be guided, sultado by your heart and your mind. Ayun, gayon lang. Yun lang ang basis ng lahat. Alaman ko na ang lahat ng tao ay matalino. There is no such person na bubo. Sabi nung isang politician ng Pilipinas, bobo. Ngayon, hindi ko naniniwala ng gayon na may taong buo. Lahat ay matatalino. Even ang hindi nakapag-aral ay matalino. Maari yung hindi nag-aral, hindi nakapagbasa ng libro, ay mas matalino kaysa sa ating maraming nabasa. O mas mataas o cum laude yung valedictorian. Wala. Ano lang yun. Yung mga gayon ay pang ano lang yun, pang dito lang sa lupa yun. Pero yung talino ng isang tao na authentic, yung galing sa puso niya, yun ang mas value. Sabi ko nga marami yan kahit ako, aminado ako, yung mga tao kung minsan ina-underestimate mo o ina-underestimate ko, yun na, hanggang doon lang, yun lang ang alaman. No, hindi pala totoo, dahil marami siyang alaman na hindi ko alaman. Marami siyang kayang gawin na hindi ko kayang gawin. Yun ang matutuwanan. Ito ay vlog ng isang
Hindi, vlog ng sabihin na natin nag-iisip lang. Yung isa nag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay na ito. Sana naman ay makapagbigay inspirasyon at makapagbigay ideas. I'm not the right person para mag-advise o dahil so but then friends, subscribers ko, kung ano, pwede naman tayong mag message kayo sa akin o kung gusto niyo makipagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na ito. Pwede tayo, hindi man tayo bigay ko lang yung kaya kong ibigay. Hindi man tayo hindi man ako matalino. Sabi ni President Digong, yung idol ko, 75 lang, okay na yun. Ako yun, classmate ko yun, 75 lang. Buhay nga naman sa buhay. Marami kita mo yan, maraming tumingin ka sa paligid mo, hindi mo maiintindihan, pero marami kang makikita mga bagay na magaganda. Sometimes bad things ay may makukuha ka pa rin na something good. Kung minsan yung tao, kaya idol na idol ko yan si Digong dahil tao na may prinsipyo. Hinahangaan ko yung mga taong ngayon. May prinsipyo, may isang salita at saka ano pa? Tapang. Ayun. Kaya sayang lang at ang mundo ngayon ay ganito komplikado. Ang totoo naman, hindi naman ang mundo. Tayo mismong tao ang gumagawa ng mga bagay-bagay para maging komplikado. Ako, I don't care kung anong iniisip ng ibang tao para sa akin o kung kinukuha ko lang at least lagi kong ginagawa at lagi kong ina-advise din sa mga tao o sa mga make bad things sa inspiration para sa iyo, para sa sarili mo, i-build up mo sarili mo. Dahil katulad ko nung panahon na ako'y hindi ko maintindihan kung anong sarili ko. Lahat na ng kalukuhan yata ay dinanas din natin. Marami akong naririnig na sabi nila, walang mararating yan, walang patutunguhan yan. Kaya yun ang yun ang ginamit ko para may abot naman ako kahit kakapiranggot lang na gayon. At salamat din sa kanya. Ginising niya ako at nakarating nga ako dito. Okay. Isa akong taong inggitero. Isa akong taong ambisyoso. Things na kung iisipin mo ay masama dahil mga virtue yan na hindi dapat natin gawin sa buhay. But then, para sa isang bagay na maganda. Dahil kung may inggit ka sa katawan, dapat mong gawin ay magsikap ka para marating mo din yung dapat mong marating at narating ng iba. Gayon ang prinsipyo ko sa buhay. Ambisyoso. May makita akong magagarang bagay na
Nainggit ako. Nainggit, sobra. Gusto ko rin na, kaya yun, nagsusumikap para yung kinaiinggitan mo ay makamit mo rin. Gayon lang, hindi man, yun nga, sinasabi ko, tayo ay lang, dapat ay positibo sa buhay. Gayon lang. Huwag nating gawin lahat ng bagay-bagay na masama ay puro na masama. Oh, things are devils. No, that's not it. You and your mind is the devil one. Make it things positive. Siguro sa mga nakakakilala sa akin na sometimes napiperiskuhan sa kilos ko sa kung ano, pero knowing me better, makikita mo na kaya man open person. Pag naging kaibigan mo ako, pag lumapit ako, kaibigan ako. Marami makakapagpatunay. Ganyan. At saka, isa pa ay araw ng linggo ngayon, tayo ay magpasensya. Ngayon, dahil one of my best virtue ay ang magpasensya. Pasalamat ako at natuto ako. Noong unang panahon, hindi ako pwedeng makarinig ng isang bagay na masama. Umiinit ang ulo at umaalburuto ka agad ako sa galit. Ngayon, siguro sign na yan na tumatanda na nga. At saka nung unang panahon, I don't even the time para mag-reflect, wala. Impulsive ako. Ngayon, naroon pa rin naman sa mga desisyon sa buhay. Nangyayari pa rin, pero pasalamat ako at mayroon akong partner na nagkokontrol sa akin. Kaya isa yan sa bagay na maganda, ang pagiging under sa asawa. Ay, nako. Kayo na nga lang. Huwag nating one thing very important na pwede kong sabihin ay sa lahat ng ginagawa natin, ilagay natin sa sentro. Ito yung ginagawa natin. Sa sentro noon ay ang nasa taas. Ngayon sure ako na hindi tayo magkakamali. Hanggang dito na lang at happy Sunday sa ating lahat. God bless. Sa naway mararating ang kwentuhang ito at pagkatapos ay may mapupulot kayong maganda. Kahit pa ba. Oh my God. One more big thanks sa mga kasamahan ko dati, sa mga saka sa mga missionaries of faith, particularly saludo, gratia et gaudium. Salute sa lahat ng MF. Brotherhood na naroon pa rin. Lalo na sa grupo ng Romanos ng MF.
marami tayong pinagsamahan, marami tayong kwento sa buhay na pinag ano nun, kundibidig. Salamat sa inyo at marami akong natututunan sa inyo. Marami akong inspiring things na lagi naaalala. Ngayon. Salamat, good day. Bye-bye.